Magandang araw sa iyo, Sir Paul. Gayun din po sa mga listeners mo. Ako po si McCoy. Nga pala, happy 6th anniversary po pala sa main channel nyo ha. Sa Creepy McPanset. Isa ako sa mga listeners nyo matagal na. Pero hetong kwento ko pang Dear Sir Paul po ito kasi maikli lang naman ito. Parehas ko lang naman pong pinakikinggan yan eh. Sa hapon yung Creepy McPanset. Bago yan pumasok ng trabaho. Kasi panggabi ako eh. Tapos kapag uwian na po sa madaling araw, yung Dear Sir Paul naman po. Salamat po kasi sa pagbabiyahe ko sa pagmumotor, yan na po ang kasangga ko. Ang mga kwento nyo para hindi ako antukin at para hindi po nasasayang ang oras ko. Kahit nagmamaneho, at least na-entertain pa rin. Ang pangalan ko po pala ay McCoy. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ko kasama po ang aking mga kaibigan na nangyari po ilang mga taon na po ang nakakalipas. Noong mga panahon na iyon, high school pa lamang po kami. Nangyari po ito sa may Baylen, Cavite. Hindi ko nasasabihin yung eksaktong lugar. Bahala na po kayo manghula. Ang mga kaibigan ko po na kasama ko sa kwentong ito ay sina Mario, Alfredo at Brando. Mga matalik na kaibigan ko sila mula pa ng pagkabata ko. Pare-pareho lang po kaming nasa may Baylen, Cavite noon. Magkakalapit lang po ang mga bahay namin. Noon po, nakagawian na namin na kapag may libreng oras o hindi naman kaya bakasyon, gumagala po kami ng mga kaibigan ko. Kung saang-saang lugar na nga kami nakakarating. At sa totoo lang, sa pagiging lakotsero ko, ilang beses na rin akong napapagalitan ng nanay ko. Ngunit para sa akin ang paglalakwatsa ay isa sa mga kasiyahan ko. Kabuanan po yun ng Abril. Bakasyon noong mga panahon na iyon. Napagplanuhan po naming barkada na mag-hiking kami sa isa sa mga matatayog na kabundukan. Doon sa may kabilang bayan. Doon pa rin po yun sa Cavite. Marami pa kasi kaming hindi napupuntahan doon. Kaya't walang ano-ano, syempre napagkasunduan namin. Kaya naman nung sumunod na araw noon, tumuloy na nga kami ng mga kaibigan ko. Sanay po kami sa paglalakad. Makalipas nga po ang isang oras, narating na po namin ang kabilang bayan. Nang makakita kami ng Ali, nagtanong po si Alfredo. Ali, pwede po bang magtanong? Saan po ba yung daan dito patungo sa may bundok? Hindi ko na po sasabihin yung pangalan ng bundok ha. Bundok? Baka mo? Sigurado ba kayong doon ang destinasyon ninyo? Oo eh. Bakit po ba? Noong nakaraang buwan kasi usap-usapan na iilan sa mga taong pumupunta sa lugar na iyon hindi na nakakauwi. Hindi ko alam kung totoo ang balitang iyon pero mas nakakabuti siguro kung wag na kayong tumuloy doon. Lalo na't wala naman kayong matandang kasama. Ang babata pa ninyo Nako Ale, ayos lang ho yan. Sakaling totoo man po ang sinasabi ninyo, malalakas naman po kami. Sigurado ba kayo? Kayong bahala. Dumiretso lang kayo ng lakad at doon sa gawing kanto may 2 daanan doon. Yung kaliwang daanan ang tahakin ninyo at sa bandang unahan ay may ilog. Tawirin nyo rin yan at makakarating kayo sa isang kagubatan paakyat sa nasabing kabundukan. Yun, maraming salamat ho Ale. Mag-iingat kayo Sige po ate, salamat po. Pagkalagpas po namin sa Ali, kami naman po ang nag-usap-usap. Totoo ba yung sinasabi ng Ali? Baka tinatakot na lang tayo. Akala niya siguro madali tayong mauto, no? Mabuti pa, tara na. Sinunod po namin ang sinabi ng babae hanggang sa nakita na nga namin na merong kanto na may 2 daanan. Yung kaliwang daan ang tinahak namin hanggang sa makarating na kami sa may ilog. Habang tumatawid nga kami sa ilog, ay panay pa rin ang biruan namin ng mga kaibigan ko. Hoy Mario, may linta na kumapit sa binti mo. Si Raulo. Wala naman Si Raulo ka talaga. Ito na ba ang sinasabi ng matandang babae kanina na kagubatan? Nakakalito pala rito Hindi natin alam kung aling direksyon ang tatahakin natin.
Sana pala nagpaguhit tayo ng mapa sa kanya. Nako Brando, uutusan mo pa talaga ang matandang yon? Kahit aling direksyon na lang yung tahaki natin. Iisa lang naman ang direksyon na yan. Patungo lang naman yan dun sa bundok na yon. Nang makarating kami sa kagubatan, iniwasan naming daanan yung masusukol na bahagi. Naisip ko rin kasi noong mga panahon na iyon na kapag sa malinis na bahagi kami ng kagubatan dumaan, baka mas mabilis kaming makarating sa pupuntahan namin. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa nakarating kami sa isang maliit na baryo na konting-konti lang po ang kabahayan. Bilang lang ang mga taong nasa paligid at halos mga kalalakihan pa ang mga ito. Napansin ko rin na ang bawat kabahayan ay nakasarado ang pintuan. Sa bintana ay may nakasilip ng mga kababaihan mula roon. Mga iyo, bakit kayo nandito sa lugar na ito? Umalis na kayo hanggat maaga pa. Delikado kayo rito. Hindi namin inintindi ang babala ng matandang lalaki na tila ba pulubi kasi madumi at gusot ang suot nito. Nagpatuloy kami ng mga kaibigan ko sa paglalakad hanggang sa nakalabas kami sa baryong iyon. Ay nako, gutom na ako Brando. Huminto na kaya muna tayo. Tignan nyo, may kubo sa gawing yun. Makinom kaya tayo ng tubig. Sige, kanina pa nga rin ako nauuhaw eh. Mario, kung na kayang tumawag kung may tao sa loob. Tao po! Tao po! Bumukas po ang pintuan. Sino kayo? Anong sadya ninyo? Isang matandang babae ang bumungad. Magandang araw ho sa inyo, Lola. May tubig ho ba kayo dyan? Nauuhaw na po kasi kami. Baka po pwede kaming makainom kahit konti lang po. Ganun ba? O siya, sige. Pumasa kayo sa aking munting tahanan. Maupo na muna kayo dyan sa bangkuan. Ipaghahanda ko rin kayo ng pagkain. Tamang-tama. Nagluto ako kanina ng lugaw. Nagkatingin na naman kami magkakaibigan. Ang swerte naman natin. Ang bait na matanda. Kaya nga bilisan niyo ang pagkain para makapunta kaagad tayo ng bundok. Pasensya na kung pinaghintay ko kayo na matagal. O ito na ang lugaw ninyo. Sana magustuhan ninyo. Kakaiba ang aromang nalanghap ko mula sa lugaw ng matandang babae. Sa amoy pa lang ng lugaw ay mas lalong kumulo ang tiyan ko sa sobrang pagkakatakam. Sunod-sunod pa akong napalunok ng tuluyang ipinatong ng matandang babae ang lugaw doon sa harapan namin. Nanginginig na napasandok ako ng lugaw sa maliit na mangkok. Hinipan ko pa yon bago isinubo at ganoon na lamang ang tuwa ko nang matikman ko ang napakasarap na lugaw ng matandang babae. Napakasarap noon. Sa tanang buhay ko, noon lang po ko nakatikim ng ganon kasarap na lugaw. Dahil doon, nilantakan ko naman yun kaagad. Maghinay-hinay lang kayo. O ito ang tubig ninyo. Mukhang sarap na sarap kayo sa niluto ko ha. Sige, kain lang ng kain. Sarap na sarap ako noon. Pero maya-maya, sa hindi ko malamang dahilan, bigla naman akong nahilo. Bigla ako nakaramdam ng napakatinding antok. Sa totoo lang, pagkatapos nun, hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Hindi ko alam kung ilang oras ba akong nakatulog noon. Basta nagising na lamang ako dahil sa ingay ng mga kaibigan ko. Nang maimulat ko ang aking mga mata, ay ang magulong paligid ang unang sumalubong sa akin. Susubukan ko sana noon na tumayo, subalit doon ko lang napagtanto na nakatali pala ang mga paa at kamay ko. Anong nangyayari? Bakit nakatali ako? Teka, bakit tayo nakatali? Hindi rin namin alam. Basta nagising na lang kami na nakatali na ang mga kamay at paa natin. Natigilan ako. Bigla kasi ako nakalanghap na mabangong pagkain. Napasulap ako sa gawing kanan at nakita ko doon ang matandang babaeng nakangiti
habang nagluluto. Napakalaking kaldero ang nasa harapan niya. Sa isang tabi naman, doon ay napansin ko ang mga kinatay na karne. At ang mas nakapagpatigil sa akin ay ang ulo ng mga taong naroroon. Ali, tanggalin niyo po ang tali namin. Huwag ka magtiwala sa kanya, Makoy. Siya ang may kagagawa nito sa atin. Uy, patanda babae, bakit mo ginawa to sa amin? Anong kasalanan namin sa'yo? Total at maikli na lang din naman ang buhay ninyo. Sige, ipagtatapat ko sa inyo ang buong katotohanan. Isa akong mambabarang, subalit masyado na ako matanda. Kailangan ko ang puso ninyong mga kabataan upang magpatuloy ako dito sa mundong ibabaw. Ang puso ng bawat biktima ko ay ang siyang pagkain ko at ang kinukunan ko ng lakas. Hayop ka! Hayop ka! Dapat ka mapunta sa impyerno. Huli na kayo sa balita dahil ako ang reyna ng impyerno. Kaagad na lumapit sa amin ang matandang babae. Napangisi pa nga siya nang ipinatong niya ang dala niya sa may sahig at nanlaki na lamang ang mga mata ko nang mapagtantong uod ang mga yon. Walang awa niyang sinubuan ng uod si Brando na ikinasigaw naman ng lalaki. Halos malumo na ako noon sa kinuupuan ko. Hayop ka! Hayop ka! Tigilan mo siya! Kayo naman. Masarap naman itong uod eh. O siya, dito muna kayo. Tutungo muna ako sa bayan para mang-alok pa ng mga tao roon. Maraming mga kabataang palaboy-laboy kasi sa daan at ilan sa kanila ay kagaya ninyo na mahilig gumala. Baka ka ako nagugutom na sila at kinakailangan nila ng lugaw ko. Pagka-uwi ko, magsasaya tayong lahat. At ngayong gabi, iaalay ko ang mga puso ninyo sa aking mahal na Panginoon. Isang matinis na tawa ang pinakawala ng matandang babae bago ito tuluyang nawala. Kaagad naman akong humarap sa mga kaibigan ko at naabutan kong nagbulong-bulungan pa sila. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na lamang na may kumakagat na sa tali ko sa kamay. Napapitlag pa ako, kaya agad akong sinenyasan ni Brando na huwag lumikha ng ingay. Sige na Makoy, natanggal ko na ang tali mo. Dalian mo, kalagan mo na kami hanggat hindi pa nakakabalik yung matandang halimaw na yun. Kaagad ko namang kinalaga ng pagkakatali ko sa paa. Mabuti na lamang dahil hindi kadena ang pinangtali sa amin. Matanggal ko ang pagkakatali sa akin, ay kinalagan ko naman ng mga kaibigan ko. Nasa ganoon kaming kalagayan nang makarinig kami ng pagkalabog, kaya kaagad kami nagtago sa tabi ng mesa. Ilang saglit pa, naaninagan ko ang anino ng isang malaking ribulto na tila ba isang demonyo. Takot na takot ako noon, kabadong kabado. Lalo pa nang bigla yung tumunog. At walang ano-ano, lumabas sa pinagtataguan niya. Kaagad kaming lumabas doon sa bahay ng matanda. At sa awa naman po ng Diyos, nagawa rin po naming makaalis sa lugar na iyon. Nakabalik kami doon sa may baryo na sa pagkakataon na iyon, wala na pong mga tao, parang nasa loob na po ng kani-kanilang mga bahay. Bumalik kami sa mga dinaanan namin at nakabalik kami sa may bayan. Hindi namin sinabi sa mga magulang namin ang naranasan namin. Dahil baka pagkamalan pa nila kaming mga baliw. Baka pagkamalan pa kami nagdodroga. Kaya naman ang karanasan na iyon ay ginawa na lamang po naming sikreto at aral. Namimili na lang kami ng lugar na pupuntahan. Yung hindi na po liblib at alam naming siguradong ligtas. Dahil baka maulit na naman ang nangyari sa amin. Maging alay ng isang mambabarang.